mga kababayan. Dito na tayo. Hindi ba ulitin ko mga kababayan, press 2. Nakita nyo ba? Mayroon, kasi baka may namis akong video, balita, press con, interview. Press 2, hindi ba nagpakita? Wala bang presensya si Secretary John B. Cremulya dyan sa labas ng Senado? Hindi nagpakita. Wala rin press con. Press 2 kung meron, press 2 kung wala. Kasi kung hindi nagpakita ito, wala ring press con, parang nakakapagtaka naman. Yung ganitong pangyayari, dapat i-update niya ang taong bayan eh. Kasi DILG secretary ito. Pag hindi kailangan yung press con mo, sir, nagpi-press con ka. Pag kailangan naman ng press con mo, hindi ka nagpi-press con. Ha? Nangyari? Ba't nagkakaganyan, sir? What's happening? At saka ito, prangkahan tayo, sir, Secretary John B. Cremulya. Gusto ko i-address sa ito, sir, bilang isang mamamayang Pilipino netizen, butante dito sa Republika ng Pilipinas. Ang pinagtataka ko lang ngayon, bakit parang ikaw lagi ang nag-iingay? Bakit tahimik lagi si PNP Chief Nartates? Bakit sobrang tahimik niya? Halos hindi siya maramdaman. Parang lagi ikaw ang umi-eksena. Bakit ayaw mo matakpan? Ayaw mo mangyari yung katulad kay General Torre na siya ang sikat tapos ikaw hindi ka nararamdaman ng tao. Kaya yung PNP Chief tahimik tapos ikaw lang salita ng salita. Di ba kayo nagtataka? Halos hindi natin maramdaman si Nartates. Hindi nyo napapansin? Hindi nyo napapansin? Halos hindi natin maramdaman. Siya lagi ang bida. Ano nababalot sa pagkatao mo, sir? Ano ang nasa dako pa roon? Naalala ko yung horror dati, no, noong 90s, no? Tatatakame. Sino nakakaalam nun, press 4? Yung horror dati noong 90s, no? Tatatakame. Ito, pagkatamuli, taguan na kami. Tapos sabi yung, ano, ang nasa dako pa roon? Secretary John B. Cremulya, ano ang nasa pagkatao mo? Ano ang nasa dako pa roon? Takabuti. Bakit hindi ka nagpakita simula kanina, sir? Mga personnel mo lang nandun. Sa Rumble, nagpapakita ka. Pero itong pinakamahalagang pangyayari, wala ka. Ito na, mga kababayan, putik. Pakinggan nyo ito. Ito disclaimer. Hindi natin sinasabing asin lehitimo, legit ito. Nakaagulantang to, mga kababayan. May pinuso si Pebbles, Talakera. Kilala nyo naman to si Pebbles. Kasama natin to sa paikipaglaban. Follow nyo yung kanyang FB page, Pebbles Talakera. Eto, meron ho siyang pinost na conversation. Kung makikita nyo rito, paikipag-usap ng isang tao at si Secretary John B. Cremulya. Ayon dito sa screenshot, dito sa message na to. Ayan, dalawa yan eh. Babasahin natin. Ayan DILG Secretary John B. Ayan Ayan Okay. Makinig kayo. Basahin natin tong caption ni Pebbles. Malabo na mata ko. Basahin natin. Makinig kayo Matindi to.
halata naman sa mga papresko ni John Vic na kunwari concern siya na mahuhuli si Bato. Ulul. Mahaba, may mga period eh. Nag-message ako sa'yo na kaya kong ipahuli si Bato, bigyan mo lang ako ng warrant of arrest para hindi masunog yung mga kukuha na sundalo kay Bato. Anong sinagot mo sa akin? Wala. Ay nga na, basahin ko to December 19. December 19 Pasok na doon sa December 6 na sinasabi, November 6 na sinasabi ng video pinainggan natin na official ng ICC. November 6 kasi lumabas eh. December 19, may mga concern ng sundalo na kaibigan ko ang nag-message. May mga sundalo rin nag-message kay Pebbles. May nag-concern sundalo na nag-message. December 19, may mga concern sundalo na kaibigan ko ang nag-message sa akin. Siyempre, hindi sila lalabas. At hindi ko sasabihin sa'yo kung sino sila. Pero ang mga sundalo na ito ay concern sa presidente at sa mga Pilipino. Higit sa lahat sa taong bayan. Walang mga ranggo. Pero may bayag. Kaso nga lang, anong eksena? Pero linawin ko lang, Pebbles, para malinaw lang sa mga manonood natin. Walang sundalong, walang ranggo. Lahat yan meron. Baka ang ibig sabihin dito ni Pebbles, hindi mataas yung ranggo. Yan. Pero walang sundalong, walang ranggo. Wala ring pulis na walang ranggo. Lahat meron. Okay, tuloy natin. Linawin lang natin dito. Linawin lang natin dito. Although hindi naman yun yung issue. Para hindi tayo makapagbigay ng maling impormasyon. Lahat ng pulis, lahat ng sundalo, may ranggo. Hindi pwedeng wala. Baka ibig sabihin dito ni Pebbles, hindi mataas ang ranggo. Okay. Walang warrant of arrest. Nagtiwala ako sa'yo. Pakyo ka, sabi ni Pebbles. Ayan ang resibo. Ayan yung sinabi ko sa post ko. Na you keep lying and telling fake news. Alam ko kasi may personal experience ako sa'yo. Marami akong experience sa'yo na hindi ka gumalaw. Ano ka, presidente? Question mark. Nagbigay na ako ng info, gusto mo kulitin, pakita? Question mark. Hindi ba dapat ikaw ang makipag-usap sa akin? Diyan ko napatunayan na wala kang gawa. Ewan ko bakit hindi ako pinakikinggan sa taas at lumalabas pa na ako ang masama. Dahil lahat ng ginagawa ko ay pinirate nyo. Yan yung sinasabi ko sa post ko. Sa post ko, nasa inyo na ang credit. Wala akong pakialam, basta tulungan nyo ang mga magsasaka at si Caramel. Hindi ako nagbida-bida, wala akong inilabas na fake news. At lahat inilabas ko ay totoo. Akala nyo lang dahil sa maliit na tao, ako at transgender. Transgender na pala si Pebbles, Kaya siguro hindi nyo ako pinapansin. Pero tandaan nyo ako. Tandaan nyo, ako ang dahilan kung bakit may Ramil Madriaga. At ako ang dahilan bakit takot na takot si Roque. Totoo naman sinasabi ni rito, Pebbles. I did my part. Matagal ko na gusto sumuko dahil hindi biro ang pagtatago ko. Buhay ko nakasalalay dito pero tinutulungan nyo ba ako? Question mark. Kaya malakas ang loob ko na humarap sa mga DDS na hindi ako bayaran ng mga Marcos. Dahil hindi talaga. Tumutulong ako dahil mahal ko ang bansa at ang kapwa ako Pilipino. Tumatanaw ako ng utang na loob sa mga Marcos. I did my part. Good luck. John Vic, ipaliwanag mo yan. Basahin natin yung screenshot nung sabi di umano si John Vic Rimulya to may nakalagay. Kasi DILG Secretary John Vic Rimulya. Basahin natin yung unang screenshot.
Oksek, yan kasi yung deal sa akin. If I can produce a warrant of arrest, sila mismo huhuli kay Bato. Meron daw mga sundalo na nakita si Bato. Nando doon. Siguro on the spot. Nag-message ngayon dito kay Pebbles. Pebbles, may warrant ba si Bato? Kung meron, na-arrestuhin namin. I-confirm mo lang. Ayan yun. Yan kasi yung deal sa akin. If I can produce a warrant of arrest, sila mismo huli kay Bato. Ito sagot ni John B. Hindi. Ito pa. Ito pang babasahin ko si Pebbles pa to. Kaya daw po nila. May bura eh. May takip muna. Ayaw yata pakita yung pangalan. Sundin at mahuli si Bato pero wala pa naman po warrant. Kahit kopya lang po para meron sila bitbit. Ito yung kausap si John Bit to. Yung nag-message sa kanya. Kaya daw po nila sundin at mahuli si Bato pero wala pa naman po warrant. Kahit kopya lang po para meron silang bitbit. Kumbaga syempre nahihiya silang ayaw nilang mag-grounded uhuli nila tapos walang warrant. Nag-message ngayon ito si Pebbles. Kay John Vic. Sek, good afternoon. Yung warrant ni Bato, wala po ba? Sabi ni John Vic, wala. Sagot, wala. Sabi ni Pebbles, ngek, nasa Davao pa din siya, Sek. Sa border ng Bukidnon at Davao. Buda. Di siya umaalis ng Davao. Lagi siyang nakamotor. Ay lang sabi ni John Vic, wala. Ganun lang. Parang hindi interesado. Parang hindi interesado. Ewan ko, bakit ganito si Secretary John Vic Rimulya. Sa totoo lang mga kababayan, ang daming galaw ni Secretary John Vic Rimulya na siya ang mali, siya ang may problema pero nagalit sa Administrasyong Marcos, pati kay Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung mga sa pahuli-huli ng pahuli-huli ng damit na nakahubad. Ano na nangyari doon? Wala na, tapos na. Wala na. Isipin mo gawin mo yon sa panahong mahal ang bilihin. Gas mataas. Tapos pag natikitan ka, magbabayad ka pa. Isipin mo, titikitan ka, magbabayad ka, iimbis na panggas mo, pambili mo na lang yun, pambabayad mo pa sa ticket dahil nakaubad ka lang. O ngayon, wala na. Kumusta na? Wala na, no? Ay, sa inyo, wala. Sabi nga sa inyo, nigas kugun lang yun, eh. Although hindi tayo against dyan kasi nga city ordinance yan. Ang problema, wala pa ganun-ganon. No, kaya hindi tumatatak sa tao na bawal. Kasi nga, ningas kugon. Ano pa? Naka-apekto kay Pangulong Bongbong Marcos yun. Ano pa? Meron pa. Yung kay Saldico. Sabi niya na aresto, kesyo ganyan, kesyo ganito, mapapauwi 1 week hanggang pinakamatagal 3 linggo. Ano nangyari? Although sa kanya galing yan, sino nabash? Di ba si Pangulong Bongbong? Ano pa? Mga galaw nito puro paano kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa totoo lang mga kababayan, ano na ba achievement ni John Vic Rimulya? Meron na ba? Meron na ba? May nahuli na ba siya? Naipresenta niya? Sa ato nga, nakita nyo na naman yata. Naasan? Sa Cavite naman ba? Ano na nangyari? Sabi ni Macario Jr. Del Rosario, si Sentry po ang sana maging. Believe me mga kababayan, although kaya naman siguro ni Pangulong Bongbong pero para sa akin hindi mailalagay ni PBBM. Hindi niya gugustuhin. Pata si PBBM, magkakaroon ng conflict of interest para may pagka-bad faith pagka si Trillanes ang inilagay sa DILG. Kasi testigo siya kung saan-saan. Siya rin ang nag-file ng kaso ni Digong sa Crimes Against Humanity sa ICC. Tapos magiging sekretary siya ng DILG. Malabo. Meron ako na panaginipan. Panaginip ko lang to, hindi ko naman sinasabing totoo.
Napanaginip ako nung nakaraan, ibabalik si Benhar Abalos. Yun ang napanagin. Yun, hindi nila pwede sabing bias yun or may bad faith. Kasi walang ano yan, walang mga kinalaman yan kung saan-saan. At yan naman talaga sekretary ng DILG nakaraan pa. Kaya lang naman nawala, tinanggal, umalis muna siya dahil nga kakandidato. Kakandidato which is bawal yun. Nakakandidato ka, tapos tatakbo ka, ganito ganyan, tapos nakaupo ka sa isang posisyon, bawal. General, yan pa ako naniniwala. Kung si General Torre ang iupo sa DILG, pwede. Pero Trillanes, ako gusto ko rin naman si Trillanes. Pero kung tatanungin niyo ako, Trillanes ilalagay sa DILG, parang nalalabuan ako. Magkakaroon ng bad faith, magkakaroon ng conflict of interest eh. Si ano pa? Si General Torre. Kasi si General Torre, mga kababayan, hindi naman talaga siya asin kalaban ng mga Duterte. Wala man siya mga pinapalina kung ano-ano. Wala. Hindi katulad ito si Trillanes. Talagang nung nakarang panahon pa. Meron talaga. So magkakaroon ng conflict of interest. Pero kung gugustuhin naman ni Pangulong Bongbong, wala siyang pakialam. Kung kahit ano pa isipin ng taong bayan, pwede. Pwede niya ilagay yung sekretary ng DILG si Sentry. Si dating Senador Antonio Trillanes. Ha? Pwede niya wala siyang pakialam. Parang pwede niyang isipin, wala akong pakialam sa feelings niya, wala akong pakialam sa nararamdaman niya. Sabihin niyo kung bias o hindi. Nasa si Trillanes, lalagay ko sekretary ng DILG. Tapos. Yun ang nakikita ko dyan. Sana. Diba? Kung po pwede nga lang pagsasabunutan na lahat yung mga tapos dalhin sa lahat sa kulungan, diba? Ano nangyari kay Sir Tari? Ano nangyari sa'yo, sir? Ba't bigla kang nawala sa eksena? Imbis na dapat tulungan mo si NBI Director Melvin Matibag yan, dalawa kayong gumawa ng puwersa. Bakit nawala ka, sir? Ano nangyari? Ano nangyari? Imbis na dapat join force kayo dyan para makipatubag sana kanina. Lumalabas, para bang dapat maaresto na si Bato. Ngayon, parang nabuli yata yung mga ibang NBI personnel. Parang binuli, tinakot yata para kaya hindi agad nakuha. Siyempre dapat yung ganito mas ano tsaka mas marami kasi ang PNP personnel kaysa sa National Bureau of Investigation. Ano nangyari? Ba't nagkaganon? Isa pang tanong, Sir John Vic. Dito talaga ako dudan-duda eh. Una, natutuwa ako nung sinabihan mo ng supot si Baste. Tapos hindi nagsalita, hindi pumalay si Baste. Pero nung nag-iisip na ako, parang lumalim pa yung pag-iimbestigasyon ng utak ko. Teka muna, parang may mali. Parang there's something wrong. Minsan pa naman halos, ewan ko, di ko alam, magmula ng bata ako, halos lahat ng kinukutob ko 99% tama. Hindi ko alam minsan parang ako may superpower eh. Nung sinabihan mo ng support si Baste, matuwa ako. Kasi, wow, sinabihan niya ng support Tapos si Baste hindi pumalag. Pero nung tumatagal na pagduduktong-duktong ko, parang iba. Kasi kaya sinabihan ng support, itong ni John Vic si Baste, tinanong siya, Sir, inaabangan kayo anong masasabi dito sa sinabi ni Baste na si PBBM daw ang kailangan daw ni Baste, yung ulo lang ni PBBM. Ang sinagot niya ganito, hindi ko masyadong iniintindi naman yung sinabi ni Baste. Wala naman yun. Support naman yan. Parang doon na lang napunta yung, alam mo yun, parang nagkaroon ng parang pang-uuto na imbis na doon kami pumokus, kung may gagawin kang hakbang pag-iimbestiga doon sa sinabi niyang ang kailangan ni Baste, yung ulo ni PBBM, dinala mo kami sa isyong support. Nadala mo kami doon. At ang nakakapagtaka doon, bakit hindi pumalag si Baste? Anong meron? Bakit hindi kanya pinansin? Hindi kaya alam ni Baste na
taktika mo lang yun para mapunta dun sa isyong supot na lang kaysa mapag-initan siya na wala kang gagawing hakbang pag-iimbestiga dun sa sinasabi ni Paste na kailangan niya yung ulo ni PBBM. Ha? Hindi kayo magkakakampi talaga kayo? Kaya hindi pumatol si Baste. Baka lang naman. Ewan ko, parang nagka-goosebump ako dun. Parang tumayong balahibo ko ron nung biglang gumanon sa utak ko yun. Sabi ni Admin BMB Eduardo, kaya pala nauna paimbestigahan ni John Vic si Martin. Tapos yung evidence yung testimony ng 18 Marines at ni Gutesa. Malamang didisit din si John Vic. Alam niyo mga kababayan, nagbago na ang tingin ko kay Martin Romualdez. Parang gusto ko na ulit siyang tawagin Ninong. Parang gusto ko na ulit siyang mahalin. Actually, sa totoo lang mga kababayan, pagka iniisip ko, hindi kaya si Martin Romualdez, kaya gusto talaga nila idama, ipakulong. Tapos hindi mo na si PBBM. Kapag naaresto na si dating speaker na Martin Romualdez ngayong taon na ito ang gagawin nilang tulay para si PBBM makasuhan, makapakulong nila sa 2028 kapag bumaba na sa posisyon. Yun ang naiisip ko eh. Yun ang naiisip ko. Ha? Kaya kinakailangan, nakakababayan, putik, balik natin yung suporta kay dating Speaker Martin. Ha? Kasi mukhang ito ang gagawin puhunan. Although hindi pa nila magagawa ngayon, pero mukhang ito yung, alam mo yung parang gagawing binhi si dating Speaker Martin Romualdez. Alam mo yung itatanim siya sa lupa. Pagbunga niya, ang magiging bunga si Pangulong Bongbong Marcos at mamumunga yun sa 2028. Tingin ko eto. Tingin ko. Pero hindi pa nila magagawa ngayon yan dahil Pangulo pa si Pangulong Bongbong. Tingin ko gagawin nila yan lahat sa 2028. Pagbaba ni PBBM. Ito gagawin nilang tulay si Speaker. Yan muna ang lalambatin nila ngayon. Grabe mga, nako Pangulong Bongbong. Alam namin Pangulong Bongbong, nako sana makarating sa ito, sir. Address ko sa ito, sir, bilang isang mamamayang Pilipino, netizen, botante rito sa Republika ng Pilipinas. Alam namin Pangulong Bongbong, parehas ka, gitna ka, ayaw mong pakialaman itong mga nangyaring investigasyon. Pero kung kinakailangan mong gumawa na ng kapangyarihan, kasi sir, kahit gitna ka, hindi ka nangingialam ngayon sa mga investigasyon. Kapag nanalo si BP Inday Sara Duterte, Mr. President, sa 2028, halimbawa lang sa'yo pa rin babaksak ito. Ikaw pa rin ang re-resbakan. At siguradong hindi lang ikaw maapektuhan dyan, sir. Maapektuhan yung misis mo, anak mo, buong pamilya mo. Kasi kung pakikinggan mo yung mga pahayag nila, nila Secretary Joke Laroque tuloy, sorry. Si dating Secretary Harry Roque at nila Baste, nila BP Sara, talagang gagante. Kaya kung ako sa'yo, sir, gumawa ka na ng hakbang. Hanggat maaga pa. Dahil kahit di ka nangingialam dito, gitna ka, hindi yan ang iisipin nila. Ang mindset nila, ikaw pa rin ang gumagalaw lahat. Kaya kapag nakaporma sa 2028, believe me, Mr. President, sa'yo pa rin babaksak yan. Ikaw pa rin maapektuhan buong pamilya mo. Kami andito, sumusuporta kami sa'yo. Porta namin buo. Pero kailangan pa rin gumalaw, sir. Ikaw pa rin ang mas makapangyarihan. Andito kami, sumisigaw kami, sumusuporta kami sa'yo.